Ama namin Diyos na makapangyarihan, amin na pong itinatagubilin sa inyong kamay ang huling bahagi ng gawain na ikaw po siyang patuloy na mamuna sa amin, na ang inyong mga salita, Panginoon, ang siyang patuloy na magturo sa amin. Huwag niyo pong pahintulutan, O Diyos, na maagaw ng kaaway o ng diablo ang aming mga matututunan sa araw na ito. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, at nawa ang iyong banal na Espiritu ay patuloy niyo pong ipagkaloob at maranasan po ng bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pagsisimula ng gawain ito na ikaw po, O Diyos, ang may taas. Salamat po ng marami at sa inyong kamay amin na po itinatagubinin ng lahat. Sumayin niyo po kapulihan ang kaluwalhatian at ang kadakilaan, magpasawalang hanggang sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Praise the Lord. At sa oras pong ito, basahin po natin ang ating mga Biblia. Kung kayo po ay may mga Bible, basahin po muna natin sa mandali. Please remain standing. Ang sabi po sa Hebrews chapter 6, verse 4 hanggang 6. Sapagkat tungkol sa mga minsan na liwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli sa hayag na kahihiyan. You may be seated, mga kapatid. So sa oras pong ito, ang paksa na ating pag-aaralan ay pinamagatang decided but undecided. Yan. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, nakapag-desisyon ngunit hindi patiyak. Okay? Sabi rito, mga kapatid, itong decided but undecided ay naglalarawan ng isang estado ng pagiging nasa transition. Pag sinabing transition, nasa paglipat siya. Okay? Itong undecided o itong pagdidesisyon pero hindi ka tiyak. Nasa sitwasyon ka daw na nasa paglipat-lipat ka. Okay? Kung saan ang isang pagpili ay ginagawang teknikal o isang direksyon na pinili. Ngunit ang panloob na paniniwala, pagdududa, o kakulangan ng pangwakas na pangako ay humahadlang sa tao na kumilos ng buong katiyakan. So, para paiksiin, mga kapatid, decided but undecided. Nagdesisyon pero hindi tiyak. Doon muna tayo, mga kapatid, sa tinatawag na decided. Nakapag-desisyon. Hindi po lahat ng decided o nagdesisyon sa buhay o sa pagpili ay nagdesisyon dahil sigurado sila sa kanilang desisyon o pinili. At tayo po, nagdidesisyon po tayo dahil meron na po tayong napili. Meron na po tayong kapasyahan o pinagpasyahan. Yun po yung ginawa natin kung bakit tayo nag-decide. So, ulitin ko po, hindi po lahat ng nagdesisyon ay nagdesisyon dahil sigurado na sila sa kanilang pinili. Hindi po lahat ng decided, mga kapatid, ay sigurado. Hindi lahat ng decided, mga kapatid, ay nagdesisyon sila dahil sigurado na sila na walang palpak sa dulo. Okay? May mga decided o nagdesisyon, mga kapatid, dahil no choice lang sila. At alam ko pong nakaranas po kayo niyan. Sa inyong minsang buhay, nagdesisyon kayo ng isang bagay na pinagdesisyonan ninyo dahil no choice na kayo. Wala nang pagpipilian. So marami pong factor kung bakit nagkakaroon po ng pagmimintis sa hulihan dahil sa mga desisyon na hindi sigurado at desisyon na pabigla-bigla. Okay? Ako po ay nagdi-discuss ng pangkalahatan. No? Para maunawaan po natin. May mga tao po sa school, kapag ikaw po ay nakagraduate na at ikaw po ay papasok na sa isang kurso, may mga hindi makapagdesisyon kung anong kurso ang kukunin nila. Meron namang nakapili na sila, pero
hindi pa rin daw sila sigurado. Yan. So ito nga po yung ating pinag-aaralan ngayon. Decided but undecided. At dito po sa paksa po na ating pinag-aralan, ang Hebrews chapter 6 verse 4 hanggang 6 ay nagbabala laban sa ganap na pagtalikod kay Kristo pagkatapos maranasan ang banal na Espiritu at ang Ebanghelyo na nagsasaad na imposibleng mabago ang gayong mga tao sa pagsisisi dahil sila ay aktibong tumanggi at nanunuya sa sakripisyo ni Kristo. Ito ay isang mahigpit na babala para sa espiritual na kapanahunan. Higit sa lahat ay binibigyang kahulugan bilang naglalarawan sa mga huwad na mananampalataya sa halip na mawalan ng kaligtasan. So dito po mga kapatid, ang Hebrews chapter 6 verse 4 hanggang 6, tandaan niyo po, ito po ay isinulat, hindi po niya dinirekta ang Kristiyano ngayon. Kasi ito po ay isinulat sa panahon noon. Pero mamaya, i-discuss natin paano siya lalanding sa panahon natin. So, ang sinusulatan po dyan, mga kapatid, ay ang mga unang Kristiyano. Maliwanag po ba? Amen. Itong mga unang Kristiyano na siyang unang sumampalataya rin sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, nagbababala po yan sa mga taong tumalikod o nagbabalak mga kapatid na talikuran ng Diyos. At para po sa kaalaman ng lahat, hindi pwedeng sabihin ng isang tao na tumalikod siya sa Diyos kung wala siyang sinimulan. Tandaan niyo po yan. Kasi pag-back out yun eh. So, pag sinabing mga backslider, pag sinabi pong backslider o mga taong tumatalikod sa Panginoon, sila po yung mga taong minsang naglingkod sa Diyos. So, I want to establish mga kapatid ang bagay na ito. Inuulit ko po sa mga may pandinig, makinig kayo. Yung mga taong tumalikod sa Diyos, yung word na tumalikod sa Diyos, ito po yung mga taong may sinimulan ng paglilingkod sa Diyos. Sila po yung mga taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Ngunit later on, sa kabila ng kanilang pagdidesisyon, decided sila noong mga panahon na yon. Ngunit pagdating sa dulo, undecided pala sila. Ibig sabihin, sa kanilang pagdidesisyong magpabautismo at maglingkod, later on, umatras po sila. Sila po, kung tawagin ng Biblia, ay mga taong tumalikod sa Diyos. O yung tinatawag na backslider sa wikang English. Okay? Pero kung isang tao, wala pa siyang nasisimulan sa Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin, ikaw ay lingkod ng Panginoon kung hindi ka pa dumaan sa pagsisisi. At hindi ka rin dumaan sa proseso ng bautismo. Inuulit ko po, hindi mo pwedeng ikonsidera ang sarili mo na ikaw ay lingkod ng Diyos kung never sa buhay mong nagsisi ka ng kasalanan at nabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Maliwanag po ba yun? Sa mga hindi pa nababautismohan sa pangalan ni Jesus at sa mga hindi pa nagsisisi ng kanilang mga kasalanan, hindi po kayo makukonsidera na mga lingkod ng Diyos. O hindi po kayong nagkukonsidera base sa Biblia ng mga Kristiyano o mananampalataya ni Kristo. Amen. Nagsisimula pa lang o magsisimula pa lang ang pagiging mananampalataya o pagiging Kristiyano mo sa oras na ikaw po ay nagpasyang magsisi at nagpasyang magpabautismo. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Amen. Okay. So, ang ating pong pinag-aaralan ay pag-aaral sa mga taong naliwanagang minsan. Mga taong nagsisi. Mga taong naglingkod minsan sa Diyos tapos nag-back out later on. Yun po yung ating pinag-aaralan ngayon. So, tayo po'y daramo sa key aspects of Hebrews chapter 6 verse 4 hanggang 6. O yung mga pangunahing aspeto. Ang ating pong pag-aaralan dyan, mga kapatid, meron tayong tatlong i-discuss dyan. Una po, para po maintindihan natin, the context. Yung konteksto po, mga kapatid, dapat maintindihan po natin na ito po'y isinulat sa mga unang Kristiyano at hindi po sa ating panahon. Mayroon pong pinag-ugatan ito. So, yun muna yung ating i-discuss ngayon, mga kapatid. Ang sabi dito,
sumulat ang may akda sa mga Kristiyanong Hudyo. Hudyo po, sinulatan dyan mga kapatid, na natuksong bumalik sa mga ritual sa templo upang maiwasan ang pag-uusig na kumikilos na parang mga sanggol sa pananampalataya kaysa pagtanda. So ito pa lang Hebrews chapter 6 verse 4 hanggang 6. Ang sinulatan pala dito ay ang mga mananampalataya ng mga Hudyo na kung saan mga kapatid, may balak silang bumalik sa dati nilang buhay. Natutokso po sila mga kapatid na bumalik sa mga mga ritual sa templo. Okay? Ritual sa templo. Bakit po sila nagde-decide na bumalik? Tandaan niyo po They are once decided, later on, undecided. Naunawaan niyo? Ngayon po, bakit po sila bumalik? Ang sabi rito mga kapatid sa pag-aaral, upang maiwasan ang pag-uusig. Na hindi po lingid sa ating lahat. Kapag Kristiyano ka noong unang panahon, hahabulin ka para patayin. Hindi po katulad sa ating panahon ngayon, sobrang laya mo pag Kristiyano ka. Walang hahabol sa iyo, walang papatay sa iyo. Dito sa Pilipinas lang, free tayo. Pero sa ibang bansa, hindi ka pwedeng magdala ng Bible, hindi ka pwedeng magbasa ng Bible, hindi mo pwedeng mga kapatid i-expose na Kristiyano ka dahil meron kang paglalagyan. So, ang Pilipinas po ang isa sa mga pinaka-safe na lugar para ilantad mo ang pagiging Kristiyano mo. Amen. Okay? So, ito po, balik tayo. Itong mga tumalikod noon ay umiiwas doon sa pag-uusig. Kasi siyempre, papatayin ka nga naman, hahabulin ka nga naman, isasakdan ka nga naman, hahatulan ka nga naman. So, napakahirap po ng buhay na ganon. Amen. Kaya, isinulat po ito sa kanila. Okay? Sabi rito, sumunod na slide. Sabi rito, sa talatang ito, ang mga natuksong bumalik sa mundo ay ang mga tao na natuksong bumalik sa mga ritual sa templo na nangangahulugang sila ay bumalik sa mga gawa ng batas at mga seremonya ng Judaismo at tinalikuran ang pananampalataya sa Jesus bilang ang Misaya. Okay? Nakakalungkot po, Sila po, minsan na po silang naglingkod sa Diyos, pero tumalikod sila. Pinagpalit po nila ang paglilingkod sa Diyos, pinagpalit po nila ang kaligtasan dahil lamang po natatakot silang usigin ng mga kalaban. Naunawaan natin? Kaya naman sila ay maaari o gustong bumalik. Naunawaan po natin mga kapatid. Number 2, na atin pong pag-aaralan, key aspect of Hebrews chapter 6 verse 4 hanggang 6. Pangalawa, the warning o yung tinatawag po na babala. Ang sabi rito mga kapatid, ang babala ay naglalarawan sa mga taong, tandaan niyo po isa-isahin ko po sabi dyan, minsang naliwanagan, dyan muna tayo. Binabalaan po ang mga unang Kristiyano. Balikan natin sila, ang mga Hudyo, binabalaan po sila na itong mga minsang naniwanagan silang minsan mga kapatid, ay maaaring hindi na sila makabalik sa pagsisisi o hindi na talaga sila makakabalik. Ang sabi po dito sa Hebrews, sa Acts chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at mga pabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Nung marinig nila ito, anong sabi ng Biblia? Sila po ay nabautismuhan. Ilan po sila nung una? 3,000. Sumunod, 5,000. Sumunod, dumami na po sila ng dumami. Okay? Sila po yung mga naliwanagan sa mga preaching. Lalo na ni Apostol Pedro. Si Apostol Pedro po ay may malaking papel dyan sa Book of Acts. Nang nagtanong sila, ano po ang aming gagawin? Sabi ni Apostol Pedro, magagsisi kayo. Naliwanagan sila ngayon.
Okay? So itong mga naliwanagan na ito, sinulatan ito, mga kapatid. At ang sabi rito, mga kapatid, pangalawa, na binabalaan ay yung mga nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Okay? Sila po yung mga nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Ang sabi po rito, sila po yung mga tulad ng mga biyaya ng Diyos sa mga Israelita sa ilang. So ito pong sinasabi rito, mga kapatid, sa sulat na itong mga minsan naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Doon po tayo sa word na nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Paano po ito i-discuss? Kasi usually ang ginagawa natin, pag binasa natin to, lagi mong pinatutungkol sa sarili mo bilang present. Hindi natin naiintindihan na may sinulatan talaga yan. Mayroon niyang pinagmulan na pagkakasulat. At yung tulad ng mga biyaya ng Diyos sa mga Israelita sa ilang. Yung Hebrews chapter 11, verse 29. Ang sabi rito, sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, nagaya ng salupang tuyo, na nang subuking gawin ito ng mga Ehipto ay pawang nangalunod. So ito mga nakalusap ng kaloob ng kalangitan, ito po yung mga bagay na kung saan mga imposibleng bagay naranasan nila sa buhay nila. Itong lahi na ito, no, ng mga Hudyo. Sumunod po, mga kapatid, na mga binabanaan, nakabahagi ng Espiritu Santo. Okay? Ang sabi dito, mga taong tumanggap ng Espiritu Santo. Gawa, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4. So, dyan po sa Gawa 2, 1 hanggang 4, dyan po yung unang-unang bumuhos ang banal na Espiritu. Okay? So, tandaan nyo na po yung pattern, na mga minsan naliwanagan, no? Nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at nakabahagi ng Espiritu Santo. Nakikita nyo na po yung mga tao, na nabivisualize na po natin kung sino-sino yung mga tinutukoy sa sulat na ito. Sila po yun, yung mga tumanggap ng banal na Espiritu. At ang sabi dito, nakalasap ng mabuting salita at ng kapangyarihan ng panahong darating. Doon muna tayo sa nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Ito po yung tulad ng mga katuruan ni Kristo sa mga tao. Matthew chapter 13, verse 23. Ang sabi po ng Biblia, at ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanan nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Okay? So dito po, mga kapatid, sa pagkakasulat na ito, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Ito po yung mga itinuro ni Kristo, lalo na po sa Matthew chapter 5. Mapalad ang ganito, mapalad ang mga ganito. So kung maalala nyo po, lahat po yan itinuro dyan sa mga Hudyo. Okay? At sa mga iba pang mga hintil. So, sumunod po, mga kapatid, na binabalaan. Ito pong mga tao na kung saan ay nakalasap din ng kapangyarihan ng panahong darating. Paano natin ipapaliwanag, mga kapatid, ang bagay na ito? Ito po yung tulad ng mga himala at mga tanda na ginawa ni Jesus. Matthew chapter 11, verse 2 hanggang 6. Ang sabi po ng Biblia, nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Number 3. At sinabi sa kanya, ikaw ba yaong paririto? O ihintahin namin ang iba. Yan. So medyo may pag-aalanganin po rito si Juan habang siya po ay nakakulong. Kaya nagpadala siya ng mga alagad para kumpirmahin kung si Jesus ba na nababalitaan nila, yun ba talaga ang Mesiyas na tagapagligtas. Number 4. At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo at sabihin nyo kay Juan. Yan. Nagpadala si Juan. Kinausap nila si Jesus kung siya na ba talaga, at si Jesus ay nagsalita sa kanila, pinadala naman sila pabalik kay Juan. At ang sabi dito, mga kapatid, ang mga bulag ay nakakakita
ang mga pilay ay nangakalakad, ang mga kitungin ay nangaglilinis o nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay pinangangaral ang mabubuting balita. Yan. So yan po yung tinutukoy na kapangyarihan sa panahong darating. Na nang dumating si Jesus, ipinahayag niya, mga kapatid, yung mga bagay na mababasa sa aklat patungkol po sa Kanya. So naman natin, mga kapatid. Number 3, na pag-aaralan natin na aspect, mga kapatid, the impossible. Ito pong imposible. Balikan lang natin ulit. Una na dapat natin isaalang-alang sa pagbasa ng Hebrews chapter 6 verse 4 hanggang 6 ay ang konteksto. Sino po ang kinakausap? Anong lahi, mga kapatid, ang tinutukoy? At anong lahi ang naka-eksperyensya ng tinutukoy na yun? Pangalawa, mga kapatid, yung babala doon sa mga tinukoy na may mga balak pang bumalik, mga kapatid, sa dating buhay. Yan. Ikatlo po, yung the impossible. Ang sabi po rito, imposibleng maibalik sila dahil tinanggihan nila ang tanging paraan tungo sa kaligtasan. Ito po yun si Jesus, na ipinapapakong muli at inilalagay na muli sa hayag na kahihiyan. So maliwanag po, sa mga sulat na ito sa Hebrews, ang mga sinusulatan po ay ang mga Hudyo. Majority, Hudyo po yan. Yung mga nakaranas na yan, yung sinasabing, mga kapatid, na mga nakalasap na mabuting salita ng Diyos, mga kapangyarihang panahong darating, no? Yan po ay mga naliwanagan, mga nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo. Mga Hudyo po yan, majority nakaranas niyan. At binabalaan po sila na napaka-imposible talagang maibalik. Maibalik saan? Sa muling pagsisisi. Tandaan niyo po, sila po ay decided. Decided sila sa kanilang narinig kay Apostol Pedro at sa iba pang mga apostol. Decided po sila nang marinig po nila ang Ebanghelyo ni Kristo na dapat pala ay magsisi at mabautismuhan upang maligtas. Sila po ay decided. Ngunit, sa kabila ng pagiging decided, they are undecided. Desidido sila. Pero pagdating sa dulo, mga kapatid, wala palang katiyakan ang kanilang pinili. Dahil balak pa nilang bumalik sa dati. Dahil lamang sa pag-uusig. Maalala niyo po yung ating ipinangaral noon, kung paano usigin ng mga Kristiyano noon. Pagka na lamang ikaw ay tagasunod ni Kristo, ipapahila ka sa kabayo hanggang mamatay ka. Susunugin ka ng buhay dahil lang sa paniniwala mo kay Kristo. Yung iba ipinapapako sa krus. Yung iba pinapakain, mga kapatid, sa pamabagis na hayop gaya ng leon. Ganun po ang sinasapit ng mga unang mananampalataya ni Kristo. Na siyang sinusulatan ngayon, mga kapatid, way back 2,000 years ago, sa mga minsang naliwanagan nagpapabala, mga kapatid, ang sulat. Sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabubuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan sa panahong darating. Kung sila ay nahiwalay, ang sabi ng Biblia sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Alam niyo po ba kapag ang isang tao ay tumalikod na sa Panginoon, nagpapakita po ito na kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli sa hayag na kahihiyan. Paano po ito nangyari, mga kapatid? Yung mga tao po na nagsisi, naranasan nila ang mga bagay patungkol sa Diyos. Na-experience nilang kabutihan ng Diyos, pagpapala ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, pagtulong ng Diyos, pag-agapay ng Diyos sa kanilang buhay. Tapos later on, sila po ay bumalik sa dati nilang buhay. Nagpakasama, naging makasalanan ulit. Alam niyo po ba ang pinapakitang meaning niyan?
Ang meaning po ng bagay na ginagawa ng isang taong tumatalikod sa Diyos, para niyang sinasabi na dapat kang talagang ipako sa krus si Jesus. Inuulit ko po, pinapakita po ng taong tumalikod sa Diyos na dapat lang talagang ipako si Jesus sa krus. Biruin nyo, nung naliwanagan ka, nagsisi ka. Amen? Nagpabautismo ka. Tapos nung paglilingkod mo na sa Diyos, nakaranas ka ng mga pagsubok, pag-uusig, paglalait, hindi mo kinaya, bumalik ka sa dati, sinuka mo ulit si Jesus sa buhay mo. Sinasabi ng iyong mga gawa na dapat lang talagang pinako siya sa krus. Ganyan po ang isa pang malalim na kapakahulugan ng mga taong nagsisi. Bakit po ba napako si Jesus? Yun po dapat natin matutunang tuklasin eh. Bakit po siya pinako sa krus? Pinako si Jesus sa krus dahil nagsasalita siya ng mga bagay na totoo. Mensaheng galing sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Hindi kayang tanggapin ng mga tao ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Nagalit ang mga tao at sinasabi, ipinapantay mo ang sarili mo sa Diyos. Ang daming ipinangaral ni Jesus at nagalit po ang mga tao. Galit na galit sila kay Jesus. At sa sobrang galit po nila, pinagplanuhan po ng mga taong makasalanan kung paano po ipapapatay si Jesus. Dahil hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan sinasabi ni Jesus. Na siya ang daan. He is the way, the truth, and the life. Hindi kayang tanggapin ng mga tao. Kaya pinagpasyahan, pinagplanuhan nilang ipapatay si Jesus sa pamamagitan po ng pagpako sa krus. Amen. At tandaan po ninyo, dahil may tumbat patayin ninyo aso dahil. Tandaan niyo po, yung krus kung saan namatay si Jesus, para po sa impormasyon ng marami, sapagkat hindi po alam ng lahat, ng marami sa mga tao kung ano po ang dahilan. Ang pagpako po sa krus, tandaan niyo po, sa unang panahon, ang death penalty para sa isang taong kriminal, kailangan po siyang ipako sa krus. Amen. Nakita ninyo? Amen. Sa krus po pinapako ang kriminal. At itong ating Panginoong Jesucristo, itinuturing po siyang kriminal. Amen. Na hindi naman po siya kriminal. Kaya ipinako po siya sa krus. Kasama yung dalawa. Yung isang magnanakaw. Diba? Na ano niya, nababasa niya, napaparoon niya yan. May isa dyan magnanakaw. Tapos yung isa, parehas din silang makasalanan. Nasa gitna si Jesucristo. Na dapat ay wala siya doon. Pero itinuring po siyang kriminal. Ipinako po siya sa krus. Nang walang kalaban-laban. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo, kung gugustuhin niya po, hindi po niya hayaang siya'y mapako sa krus. May kapangyarihan ang Panginoong Hesus na magpadala ng anghel para sumpuin ang lahat ng kalaban. Pero hindi po yan ginawa ni Jesus. Dahil ayon po sa Biblia, sa propesiya, kailangan po na si Jesucristo ay mapako sa krus para bayaran ang lahat ng kasalanan. Tutubusin po ni Jesus ang tao mula sa kasalanan. Ang purpose kung bakit nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo para tubusin po tayo sa kasalanan. Ang goal talaga ng Panginoong Jesus, makapunta sa doon sa krus ng Kalbaryo para mapako sa krus. Amen. Akala ng mga kalaban ni Jesus, nagtagumpay sila. Si Jesus talaga, gusto niya talagang gawin yun. Dahil yun po ang hinihingi para po mabuksan ang kaligtasan sa tao. Napako siya sa krus. Pinili niya
niya na mapako siya sa krus para po sa ating kasalanan. Praise the Lord. So kung titignan po ninyo at dapat ma-realize natin, ang krus talaga ay simbolo ng death penalty sa isang taong makasalanan, sa isang taong kriminal. At kapag ikaw po ay pinako sa krus, yan po ay kahiyahiyang bagay na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Yan po ay kahihiyan ng isang tao. Binibilad ka sa kahihiyan. Ano po ang nangyari mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo nung pinako na bilad sa kahihiyan. Kaya ang sabi diyan, yung mga naliwanagang minsan, pag tumalikod sila sa Diyos, ang sabi diyan, muli nilang ibinibilad sa kahihiyan si Jesus. Nakita ninyo mga kapatid? Ganyan po ang nangyayari. So ang ating Panginoong Isus mga kapatid, ang kanyang pag-ibig, walang makakasukat kung paano po tayo minahal ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yung cross po, balikan po natin ang history. Kapag si Jesus o ang ating Panginoong Jesus nung hindi pa po siya pinapako sa cross, mga kapatid balikan natin. Ulitin ko po, ang cross ay simbolo ng kahihiyan. Noon, noon kasi yan po ay paraan ng death penalty. Pero nung si Kristo po ay namatay, ano pong nangyari? Nung siya po ay ipinako sa krus, nagbago yung pananaw ng tao kapag nakakakita sila ng krus. Dati pag nakakakita ang tao ng krus, yan ay pamamaraan para patayin ang tao makasalanan. Pero nung si Kristo na po ang napako sa krus, nagbago po ang pananaw, nagbago po ang pagtingin ng tao sa krus. Kaya pag nakakita po ang tao ng krus, ang naaalala nila ay si Jesucristo. Amen. Pero kung hindi pa po natin, kung hindi po si Kristo napako sa krus, pag nakakita po ang tao ng krus, ayan po, nagpapakita po yan ng mensahe na ang tao po ay makasalanan. Kaya nga kung mapansin ninyo mga kapatid, ito po ang dapat na mabuksan po sa isipan natin. Huwag po kayong masasaktan, pero ito po yung totoo. Isang lohika na magbubukas ng kaisipan po natin. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nagturo na kapag ikaw po ay nanalangin, kailangan mong mag-sign of the cross. Ano po ba ang inaano ng sign of the cross, mga kapatid? Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Wala pong itinuro ang Biblia na kapag tayo'y tatawag sa Panginoon, ay tayo po ay magsa-sign of the cross. Amen. Dahil ang history ay nagtutukoy, mga kapatid, na ang krus po ay ginagamit sa mga kriminal. Si Jesus po ay hindi kriminal, pero pinako sa krus. Siya po ay tinuligsa, siya po ay ipinus bilang kriminal. Kaya po, ang ginawa ng marami, dahil yung krus po ay para sa kriminal, nagbago yung pananaw, dahil si Kristo na po yung napako sa krus, si Kristo na ang naaalala sa krus. Ang ginawa po ng marami, nagturo ng bagay na hindi nakasulat sa Biblia. Ano po yun? Pag mananalangin kayo, kayo ay mag-sign of the cross. Mali po yan mga kapatid. Lohika, pagbubukas ng isipan ng marami. Paano kung ang unang panahon hindi ginagamit ang cross sa pagpatay sa kriminal? Isipin ninyo na naman mga kapatid, kung ang taong makasalanan o ang isang kriminal ay ang kanyang kamatayan ay ginagamit ay silya elektrika, paano ka mananalangin sa Diyos? Amen. Paano ka magsasign ng silya elektrika? Paano kung ang death penalty noon ay hindi po pagpako sa krus? Paano kung ang death penalty noon sa panahon ni Jesus Christ ay pagbigti? Kung tatawag ka sa Panginoon, paano ka magsasign? Amen. Ha? Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen? Ganun po ba, mga kapatid? Hindi po ganun. Kaya kung iisipin yung maigi, tayong mga Pilipino,
sino ay merong likas na katalinuhan. Minsan lamang po tayo'y nabubulag dahil sa impluwensya ng marami. Amen. Kung tatawag ka, sabi ng Biblia, Jeremiah chapter 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo lubusang nauunawaan. Walang itinuro ang Panginoon na pagdanalangin kayo ganito, may seremonya pa kayo. Mali. Ang isang taong tumatawag ng buong puso sa Panginoon, kahit nasa ilalim ka ng balon, kahit nasa kadiliman ka, kahit nasa sulok ka ng pintuan, nasa ilalim ka ng lababo, naririnig ka ng Diyos. Amen. Ang isang taong buong pusong tumatawag sa Panginoon, pinakikinggan po siya ng Diyos. Naunawaan natin mga kapatid. Ngayon po sa ating pong pagpapatuloy, binibigyang diin ng talatang ito na ang kaligtasan ay isang libreng regalo mula sa Diyos. Hindi natamo sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Nakita ninyo mga kapatid, ito pong bagay na dapat po natin maintindihan. Libre po ibinigay ng Diyos sa atin. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, sa conclusion, mga kapatid, ano ang ating matututunan sa talatang ating pinag-aralan? Una po, mga kapatid, tignan niyo po ang ating screen para hindi po tayo malito o maligaw. Ano po yung ating matututunan? May 4 po tayong matututunan dyan. Ang pagtalikod sa pananampalataya ay isang malubhang bagay. Inuulit ko po mga kapatid, kapag ang isang tao ay nagdesisyon na mula ngayon, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at nananampalataya ako na sa pamamagitan ng pangalan mo sa bautismo ay maliligtas ako. Nagsisi ang tao. Nagbabautismo ang tao, mga kapatid. Pag ikaw ay nagdesisyon na maglilingkod ka sa Diyos, huwag kang aatras. Amen. Dahil marami na pong tao, they are once decided, but later on, they are undecided. Amen. Nagdesisyon sila. Dito lang po sa ating simbahan at sa iba pang mga kasimbahanan, ang dami pong nabautismuhan, pero ilan lang po nagpapatuloy, bilang na bilang sa kamay. Matapos silang nagsisi, matapos silang nabautismuhan, minsan 1 linggo lang ang nakalipas, makikita mo na ulit sila sa sabuhan. Makikita mo na ulit sila sa sugalan. Makikita mo na agad sila doon sa tinatawag pa ng mga bisyuhan. Pero minsan silang nagsisi, pero bumalik sila. Ayan po, dapat nating matutunan. Ang pagtalikod sa pananampalataya ay isang bagay na napaka-crucial. Yan po'y delikado, mga kapatid. Tinanggap mo ang Panginoon, tapos later on, tatalikod ka sa Diyos. Tandaan niyo po, mga kapatid, si Jesus ang daan. Amen. Jesus is the way, the truth, and the life. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya kung ikaw po ay hihiwalay sa Panginoong Hesus, kung ikaw po ay hihiwalay sa paglilingkod sa Panginoong Hesus, paano ka papasok ng langit? Hindi ka makakapasok ng langit without Jesus. Amen. Si Jesus, mga kapatid, ang daan papunta sa buhay. Hindi po ang bisyo. Hindi po, mga kapatid, ang mga bagay sa mundong ito. Huwag po natin ipagpapalit ang Panginoon at ang ating pananampalataya kay Jesus dahil lang po sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Pangalawa po na ating matututunan, ang biyaya ng Diyos ay di dapat paglaruan. Marami pong mga tao nung marinig ang mensahe ng Panginoon, nagpabautismo pero hindi sigurado. May mga tao naman na nagpabautismo dahil na-impluwensyahan. May mga tao naman na nagpabautismo kasi nagpabautismo na yung kanyang kaibigan. Nakadepende siya sa kanyang kaibigan. May ganyan po.
May mga tao naman mga kapatid na desididong-desidido silang nabautismuhan. Tapos pagdating ng panahon, tumalikod din sila. Huwag natin paglaruan ng biyaya ng Diyos. Hindi nakikipagbiruan ang Diyos. Amen. Sa atin dito, lalo na sa mga bisita, sa mga nagdaan, alam ko pong nakikita nyo yan. Hindi po lahat ng nakaupo, hindi po lahat ng nakikinig ay talagang nakikinig. May iba po na pumapasok sa simbahan, hindi alam bakit sila nasa loob. May mga tao na pumapasok sa simbahan, pag oras na ng pagpupuri at tinataas na ng mga tao ang kanilang mga kamay para magpuri sa Diyos. Kadalasan po ng mga taong ito na walang pagkakilala sa Diyos, wala silang ginagawa sa loob ng simbahan sapagkat hindi po nila nauunawaan at nalalaman kung ano talaga ang pagsamba. Ang pagsamba po ay hindi po kasing simple ng pagdalo lang sa gawain ng Diyos. Ang pagsamba po ay ginagawa, itinataas natin ang ating kamay, lumuluhod tayo, umiiyak tayo sa Panginoon, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Yan po yung bahagi, mga kapatid, ng pagsamba. So wag po natin, mga kapatid, wag po natin hayaan na mapaglaruan po ang biyaya ng Diyos. Dito na naman tayo. Nawawala po ba ang kaligtasan? Yun po eh. May mga tao, mga kapatid, kung mag-assume sa Panginoon, basta ako, wala akong tinatapakang tao. Basta ako, tumatawag ako sa Panginoon. Basta ako, hindi ako nagdanakaw. Basta ako, magalang ako sa aking magulang. Sigurado ako, pag namatay ako sa langit ako. May mga ganyang klaseng tao, mga kapatid, na talagang pag nagsalita, talagang akala mo, alam niya ang mangyayari sa inaharap. Pero ang mensahe ng Diyos, malinaw, mga kapatid. Paano po makakapasok ang makasalanan sa langit? Pag siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Mahal lang Diyos ang makasalanan, pero galit siya sa kasalanan. Naunawaan natin, mga kapatid. Huwag po natin gawing biro, mga kapatid, ng paglalaro ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ikatlo po, mga kapatid, na ating matututunan. Ang pananampalataya ay isang desisyon na dapat panatilihan. Pag nagdesisyon ka na mula ngayon, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, mga kapatid, magdesisyon ka hanggang kamatayan. Amen. Panindigan mo, hindi yung naglilingkod ka lang sa Diyos kasi wala ka pang trabaho. May mga tao, mga kapatid, pagkatapos maglingkod sa Panginoon o nagkaroon ng trabaho, nawala agad ang Panginoon sa buhay nila eh. Naging mas importante ang salapi kaysa sa Panginoon. Ganyan po ang nangyayari sa tao. So iwasan po natin yan, mga kapatid. Panatilihin po natin ang pananampalataya natin ay naroroon po tayo. Sumunod po, ang Diyos ay makatarungan. Alam niyo po, kapag kayo po, tayong lahat ay nanatili sa Diyos, makatarungan po ang Diyos. Ililigtas niya po tayo. Okay? Ngunit kung hindi po tayo mananatili sa Diyos at tayo pitatalikod, mananagot tayo sa Diyos. Okay? May bagay pa po ako, mga kapatid, na nais ibahagi sa inyo. Nasaksiyan natin at narinig na isimulat po ang Hebrews chapter 6 verse 4 hanggang 6 doon sa mga Hudyo. Tama? Yung mga Hudyo na kung saan ay gustong bumalik sa dating buwan. Ano daw po yung reason nila bakit sila babalik? Dahil sa mga pag-uusig. Ngayon, mga kapatid, ito po ba ay hindi tumatagos sa ating panahon? Tumatagos po ito sa ating panahon, mga kapatid. Ang pag-uusig, hindi po yan nawawala. O, para po maintindihan ng lahat, pag sinabing pag-uusig, merong mga taong against sa'yo. May mga taong ayaw sa'yo. Ayaw sa mga paniniwala mo, ayaw sa sinasabi mo. Diba? Ayaw sa'yo ng tao. Okay? Yan ang pag-uusig. Ano po ba ang modernong pag-uusig?
pag-uusig ngayon, mga kapatid. Kasi sa Pilipinas, hindi ka naman hinahabol para patayin. Amen. Dito nga lang, taguan ka lang ng tsinelas, tampo ka na, ayaw mo na magsimba eh. Di ba? Dito lang sa Pilipinas, mga kapatid, matanggal ka lang sa trabaho, parang sinisisi mo pa minsan ng Diyos eh. Hindi ka na nagsisimba eh. So, ang dapat natin maintindihan, mga kapatid, sa ating pong panahon, kung sa panahon nila, ang rason nila dahil sa pag-uusig, sa panahon po natin, sobrang daming walang kakwenta-kwentang mga kadahilanan sa pagtalikod sa Panginoon. Magbigay ng isa. Ano po yun? Bebe. Bebe crush. Kay Bebe loves. Dahil sa kaibigan, dahil may nakaaway sa loob ng simbahan, hindi na magsisimba. Dinadamay ang Panginoon. Minsan naman, may problema sa pamilya. Family problem. Dahil sa family problem, hindi na makapaglingkod sa Diyos. Hindi na magawang magsimba. Yan ang tao, mga kapatid. Kaya kung tutusin, mga kapatid, pakinggan po ninyo ang aking sasabihin. Naniniwala po ako. Ako po ay nagsasalita sa mga tunay na sumasampalataya kay Jesus. Sa mga tunay na mananampalataya ni Jesus. Naniniwala ko ng lahat ay gustong makapasok sa langit. Amen po ba? Amen. Lahat tayo. Pero ang isang bagay na dapat nating maintindihan, kung gaano kakapal ang ating mukha. Ulitin ko po, mga kapatid, sa lahat ng nananampalataya kay Jesus, lahat gustong makapasok ng langit. Pero ulitin ko, dito din natin makikita kung gaano kakapal ang ating mukha. Alam niyo kung bakit? Gustong pumasok ng tao sa langit, pero patuloy siya sa pamumuhay sa kasalanan. Amen. Gusto mo palang pumasok sa langit, ayaw mong magsisi sa iyong kasalanan. Gusto mo palang pumasok, mga kapatid, at makapiling ang Panginoon sa kalangitan, sa kanyang kaharian, ngunit ayaw mong magpabautismo. Ngayon, mga kapatid, pag dumating ang panahon ng paghatol ng Diyos, hindi uubra ang sinasabi ng marami. Na kahit na hindi ako magpabautismo, maliligtas ako. Hindi uubra yan, kapatid. Walang ibang daan, walang ibang proseso. Kailangan po natin magsisi. Hindi po ang pangalan ng mga relihiyon ang magliligtas sa atin. Amen. Ito ang malaking problema ng sangkatauhan. Ang pinanggagalingan ng relihiyon. Mga kapatid, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang Panginoon, hindi na po gagawing pamantayan ang mga pangalan ng relihiyon. Kahit saang relihiyon ka pa, basta ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, at ikaw ay nabautismuhan, at naturuan ka ng tamang aral, at sumusunod ka sa tamang aral na iyong natutunan, maliligtas ka. Naunawaan natin, mga kapatid. Amen. Maliligtas ka. Kaya sa oras po ito, mga kapatid, maging malinaw po sana ito sa atin. Dito po tayo sa uli. Things to remember, mga kapatid. Meron po tayong tatlo na i-discuss dito, mga kapatid. Una, na dapat nating alalahanin, magpatuloy sa ating pananampalataya. Kahit po anong mangyari, magpatuloy po kayo, mga kapatid. Kahit anong sabihin sa inyo ng inyong mga magulang, magpatuloy kayo. Ako lang, mga kapatid, sa buhay kong ito, maipatutuo ko lamang sa inyo. Nung ako po ay nagdesisyon na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nung ako po ay nag-decide na ako po ay maglilingkod sa Panginoon, alam niyo po, una kong nakalaban, pamilya ko, hindi nila matanggap na ako ay nabautismuhan. Hindi nila kayang tanggapin. At para sa mga magulang, na kayo ang nagiging dahilan kung bakit hindi makalapit ang inyong mga anak sa paglilingkod sa Panginoon, may malaki kayong pananagutan sa Diyos pagdating ng panahon. Amen. Sa mga magulang na pinipigilan ang kanilang mga anak na maglingkod sa Diyos, sa mga magulang na pinipigilan ang kanilang mga anak na mabautismo
bautismuhan sa pangalan ni Jesus na siyang nakasulat sa Biblia, mananagot kayo sa Diyos. Dahil ang tunay na magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak, ilalapit nila ang kanilang mga anak papalapit sa Diyos. Amen. Kaya maraming mga anak na suwail dahil may mga magulang na hindi po bumalik sa Panginoon. May mga magulang na hindi po nagsisi at nabautismo sa pangalan ni Jesus. May mga magulang na kung saan mga kapatid, hindi po naglingkod sa Diyos, nabuhay sa kasalanan. Kaya kanilang mga anak nabuhay din mga kapatid sa maling pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, sa isang magulang na nakakilala sa Diyos, tapos malaki na yung mga anak mo, ang hirap kumbinsihin ang iyong mga anak. Hindi po ba? Amen. Ang hirap kumbinsihin para sa isang magulang na nakakilala sa Diyos, tapos yung mga anak mo malalaki na, ang hirap po nilang kumbinsihin na ilapit po sila sa Diyos. Pero ako po'y nagsasalita sa mga magulang at mga magiging magulang at kakamagulang pa lang. Kung gusto nyong mapabuti ang inyong mga anak, kayo dapat ang mag-lead sa kanila papalapit sa Diyos. Kung gusto po natin ang ating mga anak ay mapabuti, tayo ang unang lumapit sa Diyos. Kung gusto natin ang ating mga anak ay matuto sa paglilingkod, pagsisisi at pababautismo sa pangalan ni Jesus, tayo dapat ang unang makitaan ng example, mga kapatid. Amen. Come on, preach. Huwag tayong magtaka kung bakit may mga anak na pati ang kanilang mga magulang ay minumura. May mga anak na talagang suwail sa kanilang mga magulang. Nag-i-exist po talaga yan. Pero kung sasariwain at ating didili-dilihin pabalik, tingnan natin ang ating mga sarili bilang mga magulang. May malaki tayong pagkukulang. Kung bakit nahubog ng ganyan ang ating mga anak dahil sa kakulangan po natin. Hindi po natin pwedeng isisi dahil sila'y nababarkada. Dahil kung umpisa pa lang tinuturo mo na sa kanila ang aral ng ating Panginoong Jesucristo, lumaki dapat silang maayos. Amen. Hindi natin pwedeng isisi sa iba kung ano nangyayari sa ating mga anak. Dahil tayo po ang unang-unang responsible na pangalagaan sila at turuan sila ng mga aral po ng ating Panginoon. Amen. Naunawaan natin? Kung umpisa pa lang, inilapit na natin sila sa Diyos. Kung umpisa pa lamang mga kapatid, dinadala na natin sila sa Panginoon. E di sana wala kang suwail na anak ngayon. Naunawaan natin mga kapatid? Responsible tayo. Inuulit ko po mga kapatid, kung ano man po ang nangyayari at pwede pang mangyari sa ating mga anak, lalo na sila po ay wala pa po sa tamang edad, may pananagutan po ang magulang. Kahit sa batas ng Pilipinas pag pinabayaan mo yung anak mo, wala pa sa tamang gulang, hindi ba't ikaw ang pinapatawag? Dahil nasa pananagutan mo pa yan. Anak mo yan Naunawa natin mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Maging transparent tayo. At sa mga anak naman, kung sa tingin ninyo ang sama-sama ng inyong mga magulang, hindi yan lisensya para mura-murahin po ninyo ang inyong mga magulang. Kung sa tingin ninyo ang inyong mga magulang ay hindi papasa sa iyong standard, kung sa tingin mo ang iyong magulang ay napakalaki ng pagkukulang sa iyo, hindi siya naging mabuting ina o ama, hindi yan lisensya mga kapatid para siya ay i-disrespect mo. Amen. Dahil tayong lahat ay nagkulang. Amen. Nagkukulang po tayong lahat sapagkat tayo po ay tao lamang. Praise the Lord. Hindi po marapat na pagsalitaan natin ng hindi maganda ang ating mga magulang. Come on, preach. Amen. Huwag nawang sumapit sa inyong pag-iisip na sa sobrang sakit ang ginagawa sa inyo ng inyong mga magulang, kung meron man ay nag-iisip kayo na mabuti pa mamatay ka na lang. Yan po ay isang kasalanan sa Diyos. Magpasalamat ka. Kung may mga panahon na kung saan hindi mo maintindihan ng mga magulang mo, sinasabay ka sa mga bagay na gusto mo sana. Kung meron kang pinagkakamalian,
Huwag kayong magtatanim ng sama ng loob sa inyong mga magulang. Amen. Huwag na huwag nyo silang kamuhian. Huwag na huwag ninyo silang gagantihan. Lalo na sa panahon na kung saan inilagay ka ng Diyos sa isang mapagpalang sitwasyon, alalahanin mo ang iyong mga magulang. Huwag niyong pababayaan ang inyong mga magulang, mga kapatid. Huwag po kayong gumaya doon sa nag-viral na kung saan yung lolo, napanood niyo po ba yun, yung lolo? Kung saan sinurrender ang kanyang sarili doon sa isang ahensya ng gobyerno na mga nag-aalaga sa mga matatanda, umiiyak siya. Bakit daw ika? Ang sabi niya, yung kanyang anak, doon na siya pinapapunta dahil wala na daw siyang pakinabang. Tingnan niyo gaano kasakit yan, mga kapatid. Isipin niyo yan, mga kapatid, nung bata kayo, yung isusubo na lang ng inyong mga magulang, ng inyong ama't ina, nakakainin nila, ibibigay pa sa iyo. Yung iyong mga magulang na kung saan nagtindi ng sakripisyo, kapirasong sinat, tinatakbo ka agad sa ospital. Tapos ngayong malaki ka na, wala kang utang na loob sa iyong magulang. Napakasakit niyan. Tandaan niyo, mga anak, sa mga anak, ako'y nagsasalita, magiging mga magulang din kayo. Ang sabi ng Biblia, kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Amen. Huwag kang mag-asam na ikaw ay magiging mabuting ina. Huwag kang mag-asam na ikaw ay magiging mabuting ama. Kung ikaw mismo na anak ka pa lang sa oras na ito, ay hindi ka mabuti sa iyong mga magulang. Wala kang makikreate na maayos na buhay, mga kapatid. Eh sa oras pong ito, mga kapatid, kung tayo babalik, lahat po ba ay decided na sa paglilingkod sa Diyos? Amen. Kung decided ka na, wala nang lugar para ikaw po ay manghina. Nakakaranas tayo ng panghina kung minsan. Minsan ka, mga kapatid, dumadating ka sa punto, 2 araw ka nang walang prayer. Pero bakit hindi mo pa rin mabitaw-bitawan ang paglingkuran ng Diyos? Hindi dahil sa no choice ka na. May mga tao kung minsan hindi na nakakapagbasa ng Biblia, hindi na nakakapanalangin, hindi na nakakadalo, madalang na lang. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, nag-back out siya. Hindi pa rin siya makaalis-alis sa paglilingkod. Hindi niya pa rin maiwan-iwan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa no choice na siya. Kundi, alam niya kasi ang magiging kalagayan niya sa oras na talikuran niya ang Diyos. May mga tao na hindi po natin alam, may mga kapatid sa mananampalataya na hindi po natin alam. Pasensya na kayo sa word ko, ha. Ito pananaw ko sarili. Wala kasi sa bokabularyo ko yung salitang silent battles. Kung mapansinin nyo, hindi nyo naririnig sa akin yan. Brother James, may silent battle. Inuulit ko pa, I just want to clarify. Ito po ang aking sariling opinion without the Bible. I just want to clarify. Marami kasi ako naririnig na Kristiyanong ganyan. Even though we have silent battles, still nagpapatuloy tayo. Sige, be it kung yan ang inyong but for me, sa akin lang, mga kapatid, walang laban sa buhay na ito na hindi ka sinamaan ng Diyos. Amen. Amen. Huwag mong ariin sa iyong sarili na mag-isa kang lumalaban. Kahit gaano po kabigat ang sitwasyon, kahit po gaano kabigat ang iyong mga pinagdadaanan, kahit gaano po kabigat yung iyong pangangailangan, walang laban, mga kapatid, sa buhay na ito na hindi ka sinamahan ng Diyos. Amen. Hallelujah. At walang laban na wala kang maipapanalo, lalo kung kasama mo ang Diyos. Yes.
May mga panahon na masusugatan ka. May mga panahon na sugatan ka spiritual. Pero ang sugat ay hindi nagpapahayag na ikaw ay talunan. Ang sugat ay nagpapahayag na ikaw ay lumalaban. Yes. Dahil sa digmaan, kung walang sugat, hindi ka lumalaban. Amen. Hallelujah. Tatandaan niyo po yan mga kapatid. The more kang nahihirapan lumapit sa Diyos, isang dapat mong matutunan. Kaya nahihirapan ka, pero pinupulso mo pa rin. Hindi dahil sa wala kang choice. Pinupulso mo pa rin. Dahil lumalaban ka. Yes. Kasi kung hindi ka na lumalaban, wala nang dahilan para sugatan ka ng away. Kung hindi ka nagpapatuloy, hindi ka nagsasakripisyo, hindi mo tinutuloy ang laban para sa Diyos, wala kang sugat. Pero the more na may sugat ka, the more kang magpasalamat. Amen. Amen. Dahil ang sugat ng buhay mo ang nagpapatotoo na nung lumalaban ka, sinamahan ka ng Diyos. Yes. Ang sugat, mga kapatid, ng buhay mo ang nagpapatotoo na ikaw ay lumaban at hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. Eh sa oras na ito, mga kapatid, we need to be decided. Sabi ng kanta, I have decided to follow Jesus. Narinig niyo po yung kanta na yan? Yes. Amen. I have decided to follow Jesus. No turning back. Kung lumalaban ka at puro sugat ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil hindi ka magkakasugat kung hindi ka decided Amen. magpatuloy. Mga kapatid, sa oras na ito, we will worship the Lord. Papasalamatan po natin ang ating Panginoon. Ituon po natin ang ating isipan sa ating Panginoong Diyos. Pasalamatan po natin ang kanyang kabutihan. At pagmula sa oras na ito, mag-commit tayo sa Panginoon. Mangako tayo sa Diyos na Panginoon, magpapatuloy ako. Hindi lamang dahil sa madali, kundi dahil din sa mahirap. Magpapatuloy ako kahit gaano kabigat, kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, magpapatuloy ako. Let us all stand, mga kapatid, and let us worship the Lord.